Sige po, magsimula na po tayo. And before we proceed, hayaan nyo lamang po ako na magbasa po mula sa Kawikaan 3 verse 6. Proverbs chapter 3 verse 6. Ang sabi po rito, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ang sa salin ng Tagalog, ang sabi rito, sa lahat ng ating gagawin ay ilagay natin, no? Unahin natin ang ating Panginoon at tayo ay gagabayan niya at bibigyan niya tayo ng puputungan niya ng tagumpay yung ating gawain. Kaya sa atin dito sa ating training program, kung mapapansin nyo, we always start with a prayer. Why is that? Kasi naniniwala tayo na ang lahat ng talino, ang kalakasan, at maging ating buhay ay galing sa Diyos. Kaya nararapat Amen. lang na acknowledge natin siya, kilalanin natin siya, sapagkat siya po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Okay. So magandang umaga sa inyong lahat. Tayo manalangin muna bago tayo magpatuloy. Let's close our eyes and come before the presence of the Lord. Father, we are so thankful, Lord. Kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tinatagubili namin sa inyo ang aming pong mapag-usapan sa araw na ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso't isipan upang sa gayon ay malaman po namin ang iyo pong loobin para sa aming pong pag-aaral, para sa aming pong pagsasanay ng bawat isa para sa DOH examinations. Maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so ayan, maraming salamat. I think baka yung iba to follow na lang, no? But you remind them na lang just in case na yung ating meeting ngayon, yung ating meet up, actually orientation ito, na special orientation na gagawin natin para sa kasamahan ninyo, para sa inyo na mga kasamahan natin na visually impaired. At bago ko magpapatuloy, mayroon lang akong dalawang ibabalita. Una sa lahat, gusto kong ibalita sa inyo na nung nakalipas na exam, no, nung last month, ay nagkaroon po tayo ng exam sa DOH, and sa 5 visual impaired, meron tayong scholar, no? Meron tayong naunang scholar sa inyo, 5 partially blind na massage therapist, 5, tapos meron pong isa na totally blind na massage therapist. At alam niyo sa awa ng Panginoon, out of the 6 na visual impaired mula sa hanay ng AUSA ay ang 4 ay pumasa, no? Ibig sabihin nun, sila ay nakakuha ng license. 2 lang ang hindi nakapasa doon pa lang sa written examination. Ibig sabihin nun, mataas ang passing rate, no? Sa hanay ng mga sa hanay ito ng mga visual impaired. And then sa hanay naman ng kabuuan, sighted saka visually impaired, ay ang ating tally, ang ating record would show na meron tayong 70% passing rate. So sa kabuuan, sa buong Pilipinas, from regions 11, region 12, and then meron tayong Zamboanga, meron tayong Bohol, and then Manila, ang passing rate natin ay 70. Ibig sabihin nun, mataas yung ating passing rate. Kumpara sa DOH, ang national passing rate ng DOH is 56%. So ibig sabihin po nun, talagang masisipag yung mga estudyante ng AUSA. And I hope na kayo din, na maging kasing sipag din kayo, no, ng AUSA. And then gusto ko lang ibalita din po sa inyo na nagulat po ako kasi kung maalaala ninyo, yung mga kumuha ng diagnostic test ay mayroong isa sa inyo na nakapasok sa top 10. No? Top 10 ng diagnostic test. So ibig sabihin nun, hindi pa nag-aaral, naka-top 10 na yung visual impaired. I think hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero yun nga, nakapasok. Ibig sabihin nun, kung kaya pala ng sighted, lalong kaya ng mga visually impaired. Tama ba yon? Do you agree with that? Yes, sir. Tama, Yan. yes sir. Kaya
bigyan natin ng 2 bagsak ang inyong hanay. 1, 2. Ayan. So, congratulations, ano? Sabi ko nga, nagulat ako kasi hindi pa tayo nagbubukas ng libro. Pagdating sa diagnostic test, naka-top 10 na agad. So, yun po yung aking mga magandang balita. Tuloy tayo. And for the meantime, hayaan nyo lang muna, buksan ko yung ating Zoom na yung ating Mentimeter at magsisimula na tayo sa ating formal na activity for today. For a while, sandali lamang ha. Slide natin na VIP class orientation. Nakikita nyo ba? Hindi, sir. Sa iba nyo, sa iba sa inyo, may nakita na kayo? Except lang yung totally blind. Yes po. Okay na, nakita nyo na. Yes po. Okay. So yun yung natin here. This is the special orientation natin sa inyo. Actually, I would like to acknowledge si Che Expression. Hi Ma'am Che. Yan, siya po yung natin ha. I would like to ayan si Ma'am Che. I would like to assign her as the coordinator ng grupo ninyo, no, kasi yun nga, siya yung isa sa mga scholars natin at dahil po sa yung nakalipas na examination ay isa siya sa mga pumasa. Kaya and I'm so happy. I would like to take this opportunity magpasalamat kay Richelle, kay Che, kasi yun nga, halos lahat kayo ay recruit niya. Tama ba yon? Halos lahat kayo ay recruit yan. So kaway-kaway naman dyan, Ma'am Che. Yeah. Yan si Ma'am Richelle. Ayun yung natin ngayon, like what I've said, ito po ay VIP class orientation. Pag-uusapan natin. Una sa lahat, gusto ko mangyari, magkaroon muna tayo ng pakikilanlan. Ayan, like I said kasi, tayo po ay naka-record. So, okay lang sa inyo na medyo mag-Taglish o Tagalog-Bisaya tayo. Mag-Bisdak, magsagol-sagol na lang, no? Okay. Eventually kasi, I would like to inform you din na mayroon tayong maging mga visually impaired sa Baguio. No, mayroon tayong pinagpipray na isang grupo na mga visually impaired sa Baguio at gusto nilang sumama din eventually. Hindi ko lang alam kung gusto nila ng face-to-face. No, ibig sabihin, nandun ako mismo sa Baguio or maging online. In our end, sa ngayon ay gusto ko magkaroon tayo ng self-introductions. Kung hirap kayo mag-Tagalog, pwede naman mag-Bisaya. Yun lang hinahabol ko kasi para eventually maintindihan din po ng kasama natin na nasa ibang lugar. Una sa lahat, you mention your name, unsa imong ngalan, and then ikaduha, i-mention nimo unsa man ang imong ginalaom sa class, no? Unsa imong expectation sa class. To the others, nakasali na kayo doon sa first day of class natin mismo. Ito yung tinatawag natin na leveling of expectations. Pero for those nga wala pa naka-undergo aning exercise, we would like to know your expectation, unsa imong ginahandom, imong ginalaom sa ato nga training, and then ikaduha, unsa pod ang imuhang mga gikabalakan or ginakahadlukan. Ayan. Malinaw 'yon? No? You introduce yourself, you mention your name. Perhaps I would appreciate nga i-mention ninyo kung asa mo nagatrabaho, asa mo nga lugar karon, where you came from, para malinaw para sa ibang nanonood sa atin. And then you discuss kung ano yung mga inaasahan mo sa training na to. Ano sa imong ginalaom? Ano sa imong gina-expect na mahitabo sa ato nga training? Unya, kung naakay ginakahadlukan, naakay ginakabalakan, no? Unsa pod to, no? So, walang tama't maling sagot. No, importante lang imalaman namin yung inyo pong mga saloobin, inyo pong mga nasa isip ninyo para malaman ko din paano ko kayo i-guide. Kasi ang klase na ito ay hindi lang purely para sa VIP. May mga kasama tayong mga sighted, in fact mas majority sa kanila ay sighted. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng linaw, no, kung ano ang ating mga saan tayo pwedeng mag-meet, no? Saan tayo pwedeng magtagpo para sa gayon ay tulad nung naririnig nyo pa ulit-ulit, like yung sinasabi,
ayaw natin na mayroong maiiwanan, no? So lahat kayo dapat pasok kayong lahat. Lahat kayo tulad nung namin nagsabi na sa orientation, sabi niya dapat ngayong taon na ito ay maging LMT. Klaro 'yon? Klaro? Yes, klaro yun. Sige Yes, po. sir. Sino mauna? No? Yes, sir. Introduction tayo and then expectations, level of expectations. Sino mauna? Lahat kayo magsasalita, walang exempted ha. Okay, game. Remark Gaspay, sir. Si Remark mauna. Remark. Yes po. Okay, sige Yes, po. hello. Narinig po ako, Sir Benji. Yes. Klaro Loud po. and clear. Opo. Okay po. Good morning po sa lahat, especially din po sa iyo, Sir Benji. Ako po pala si Remark Gaspay from Tacloban City. Visually impaired po din ako. Tapos, yung massage ko po is therapeutic po from Karada, Japan po siya, Sir Benji. Opo. Yun po yung expectation ko sa klase is mas madami pa po akong malaman at may mga new skill at yung nasimulan pala, Sir Benji, is malaki pong bagay kasi may mga yung parang na hindi ko na tawag nito, pinapansin na mga bagay na kailangan pa din pala siya. Yung mga more sa hindi din talaga pwede iwanan yung mga basic stuff na mga katulad na frequently wash your hands, mga ganon, Sir Benji, kasi talaga siya. Yun talaga yung parang pinaka sa masahe po. Tapos yung pinaka na lang ako, Sir Benji, sa kinakabahan lang, tawag nito, sa baka ko maiwanan sa class, pero parang yung pinakaano ko naman dito kasi is pag mag-learn, pag makinig ka lang at is mag-study ka lang ng maayos, kaya talaga siyang habulin. Okay. Tapos yung pinakaano ko pa din kasi katulad nga doon, parang meron pala din katulad ko sa therapeutic na yung technique ko is parang may heads up na ako na konting nalalaman, pero hindi siya parang yung buo, kaya sa tawag nito sa class na ito, marami akong mas natututunan. Okay. Yes po. Yun Mas po, Sir Benji. maraming, Yan na po, thank you. Natutunan. Yes po. Okay. So maraming salamat kay Remark. Bigyan natin siya ng 2 bagsak. Ayan. Okay, salamat Remark. Mamaya ipag natin, summarize natin yung inyong mga yung inyong mga sharing, yung inyong mga input. Next, sinong sunod na magsasalita? Volunteer. Sino next? Yes, sir. Good morning. Raymond. Si Raymond, sir. Raymond Raymond Gaspay. din. Okay, si Remark pala yung kanina. Raymond, go. Ako na lang. Yung kanina, kapatid ko yun. Isang mapagpalang umaga po sa mga kasama kong mga visual impaired, lalo na kay Sir Benji. So, yan ang umaga po. So, ako po si Raymond Gaspay, isang visual impaired mula Tacloban City. So, ako isang advocate ng PWD dito sa Tacloban. Mm-mm. And then, isang freelancer na massage therapy. Tapos, dati po ako nagtrabaho sa isang alternative doctor. So, ngayon wala na. So, yun. And then, yung na-expect ko dito na sa klase na ito, dagdag ng knowledge, ma-enhance yung massage therapy kasi hindi magkaparehas yung style ko at saka yung tinuturo dito. Yun ang inaasahan ko na matutunan. Mm-mm. So pagkatapos then yung comprehension, yung tinatatakutan ko na hindi sa pagdating ng oral practical examination, hindi ko siya mai manipulate or may siayos yung
pag-demo dahil sa sa mental block na ganyan. So yun, yun Sir Benji. Okay. Sige po. So maraming salamat, Raymark. Raymond pala. Si Raymark yung nalilito na ako sa yung dalawa. Sige po, bigyan natin ng 2 bagsak sa Raymond. Ayan. Rachel, Yes go ahead. po. Opo. Mayong buntag, sir. May buntag, buntag. Rachel. Ay, ako si Rachel Anamero from Pulong-Bulok. Gatrabaho ko sa may Hilag Blind Massage sa may Opal. Ang akong ginalaom is maging LMT after. Okay. Ako ginakadlukan kay kanang pag-oral lagid siya. Pila Pag-oral nakakatuig na massage, Rachel? 1 year, sir. 1 year. Okay. Sige po. Wala, anything else? Na kay dugang pa? Okay na po, sir. Okay. Sige, salamat Rachel. Bigyan natin ng 2 bagsak si Rachel. Salamat Rachel. Yes, sir. Good morning. Good morning, Michelle. Okay. Si Kenny Rogers. Ito, gusto kong singer si Kenny Rogers. Kenny Rogers, go ahead. Yes, sir. Kana, sir. Oh, go ahead, Kenny. Yes, sir. May buntag sa tanan, no? May buntag. Labi na kang Sir Benji. Salamat kayo sa opportunity nga i-grant mo sa mga karon. At least 10 ka visual impaired nga maka take o possible nga mahimo na puro LMT, no? Para sa ko sa una ay ako na-revoke man akong license last last year. Neglect na ko ba. So karon introduce ako akong kagalingon. Ako dahil si Ken Roger Ortiz. Nagtrabaho ko ron sa Robinson Health Massage. And then the same time, duty po ko dira sa Ubal Plaza during evening. And then, my expectation here sa tuang klase, I hope matagisa na itong VIP natay ma-learn ug atong ma-realize into practice ang atuang nakatunan gikan diri sa tuang klase ni Sir Benji. O worries na ko gamay po nga although medyo katong first time na ko undergo sa klase aning under pa kang Sir Benji before 2012 sa Davao. Medyo kalmado kayo kay medyo bata-bata pa tanong, medyo focus pa atong una-una ba. Karon medyo may edad na ta, daghan na tag mga gipanghunahuna responsibilidad. Siyempre mabahay na itong una-una. I hope ato gyapon mataganog tayo mga tuwang training program karong mga panahon na under kang Sir Benji. Og unta makapasami tanan. Kana lang sir, salamat kayo. Okay, daghang salamat Kenny Rogers. Bigyan natin siya ng 2 bagsak. Salamat, no? Salamat Kenny Rogers. Next. Yes sir, salamat sir. Mayong buntag. Next. Hello sir, may buntag mga friend, mga classmates. Mga amigo nimo, mga amiga. Yeah. Continue lang ta sa tuang pangarap, tapos be patient lang yun ta always. Tapos si Ernie di ay sir, wala siya nakakuan. Wala pa kasulod si Ernie? Si Nicolo po. Wala pa siya nakakuan. Sige. Tanawon na lang ng video later, no? Naka-record man ni siya. So at least may baon na nila. Okay na, wala na kay dugang che.
continue lang yun ta, dili lang yun ta maghuna-una og negative thoughts bisag mga PWD ta, at least ginapakita na to ato ang kakayanan, ato ang effort, mag-effort lang yun ta to do study, to do practice para meet na to ato ang mga goals sa life. Ako gani dili na ko kaya before, pero now LMT na ko. Mo ganing kamo na next. Every success always yun na ang trials, kaya pursue jud ta nga makatapos tang tanan, tapos dili na to sayangan ang chance nga gihatag ni Sir Benji sa tuwa sa inyo nga mga scholars sad sama na ko. Study jud ta per me, di ba Shell? Sige sir, salamat sa time opportunity. Sige, bigyan natin ng 2 bagsak si Rachel. Okay, salamat. Ready ka na, Michelle? Sige sir, pwede na akong mag-answer. Sige, go ahead. Introduce yourself and then expectations nimo sa klase, inyong apprehension. Go. Ako dahil si Michelle Catarman. Ang expectation ako doon ako kay unta. Sa mga Pilipit. Daghan big mawalan. Okay. Dali lang kami sulod na pong office dali. Sige. Wala kami mag-answer no kay aside sa client, ikaw po yung saka. Aside sa client na mo i-apply ang amuang natunan, is ma-apply po na mo sa among mga estudyante. Okay. Ay karon manggod gatudlo manggod ko sa ALS. Kinahanglan ko na ko more na knowledge pa about ani na skills. So Okay. ang akong expectation is daghan jud kong mabalaan. Okay. To answer ka ng tungkol baan lang kay usahay manggod busy kayo ko. So dili ko kakuan ko sa ingani karon maghatag og report. So nanikamot jud ko nga maka-join diri. At least, di ba? Maka-appeal ko diri sa inyong mga topic sa nagkalisod. Go lang ng thank you the answer. Okay. Salamat, Michelle. Bigyan natin 2 bagsak si Michelle. Okay, last but not least, si Rochelle. Kapapasok lang ni Rochelle. Rochelle, so ang gawin natin, I would like to just make a summary. Meron pa bang hindi nakapagsalita? Lahat naman kayo nakapagsalita na, no? Lahat naman kayo. Okay, ang summary po, nakaramihan po sa inyo, ang expectations ay lumalabas dito na kayo ay may mas maraming matutunan, no? Daghan mo mas mahibawan. And some of you have also even mentioned na you become an LMT. That is a very valid na expectation, maging LMT kayo. Pero yung pong about learning, katulad ng sinasabi natin, we are going to do an extra effort. Kasi po tulad nung nabanggit natin kanina na isa sa inyo na during the diagnostic test ay nag-top, no, nasa top 10. I think nasa, kung hindi ko nagkamali, nasa top 8, no? Top 8 itong isa sa inyo na visually impaired. Diagnostic test pa, ibig sabihin wala pa tayong pinag-uusapang lesson, wala pang pinag-usapang topic. So that means talagang kaya ninyo. At katulad na banggit natin yung grupo nila ni Rachel, ni Che, halos lahat din sa kanila pumasa, no? Halos lahat sa kanila pumasa. Kaya that gives us a very high motivation, no? A very high or a very good encouragement na magpatuloy kayo, magpadayon mo o pagtuon, no? This is just the beginning. Importante is that you have to remove any doubt, no? Walay pagduha-duha, may pagduda, no? Then the next one is yung inyong apprehension, yung mga baka na sinabi natin. Ang una sa inyo, isa sa inyo nagsabi na baka maiwanan sa klase, no? Magkaroon ng mental block, no? And then pag-abot sa oral practical exam, medyo mawigit, no, madula, mawala. Ayan. And then syempre yung nagkakaedad na rin, no? Sabi ng isa sa inyo ay kung bata-bata pa, madaling matuto, madaling maka-memorize, pero pag may edad-edad ng konti, medyo humihina ng konti. And of course, yung pagkakaroon ng focus, no? Kasi katulad nung binabanggit ko sa
unang mga natin sessions natin, I always remind each and everyone na you have to take this class, new program, this training program seriously. No? Maging seryoso kayo. Wag kayong parang pa-banjing-banjing lang, no? Parang okay lang 'yan, hindi papasa. Total scholar naman ako, yung mga ganon, di ba? Wala naman akong binabayarang tuition. Alam niyo sa totoo lang, ang tuition natin initially it's 11,500. Ngayon binaba natin, no? Binaba natin, and then to your group, nagkaroon kami ng burden, nagkaroon kami ng pasanin na ilagay kayo sa scholarship program. Ilagay kayo sa full scholarship program. Kaya kung may mga kilala pa kayo, open pa tayo, pero hindi ko lalahatin na lahat, no? Kasi kung baka mamaya 100 puro visually impaired yung estudyante natin, wala nang kikitain si AUSA, wala nang pambayad sa ilaw at sa ilaw at sa ibang mga bayarin. Pero alam ko, naniniwala pa rin ako kung lahat kayo isabihin ng Lord na, o sige, pasok mo yan lahat. Siyempre, sagot na ng Diyos yan. No, ako, naniniwala talaga ako kung anong sinabi ng Diyos, talagang susunod tayo. Anyway, so yun po yung summary po. Ulitin ko, yung expectation nyo, maraming matutunan. I can assure you, you could learn a lot for as long as you cooperate, be on time, you listen to our lectures. Kung hindi nyo mapanood, wala kayo sa klase, you attend you look at it, you view at it doon sa YouTube. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pakihanap nyo po ang Benji Eugenio LMT na account, and then i-click nyo yung subscription button and then i-click nyo rin po yung notification bell. Dalawa po yan, ha? Subscription button tsaka notification bell. Yung subscription button para kayo ay subscribe na sa account ng Benji Eugenio LMT sa YouTube, and then para in case na may mga bago tayong mga upload, you would always be notified. Yun po yung button ng notification bell, no? Meron po siyang bell doon sa gilid. Okay, so yun po. Yun po yung ating pong paunang pag-uusap and self-introduction. Now, by the way, I would like to also introduce myself. Napakilala ko po yung aking sarili. Una sa lahat, ako ay si Benji Eugenio LMT. Naging LMT ako 2004. Tama ba? Yes, 2004. Naging DOH accredited na training provider no 2010. And then ang background ko po ay ako po ay graduate ng education, and then ako ay nagkaroon ng master's degree sa Japan. No? Pinadala po ako ng DOH kasi dati empleyado po ako ng DOH. I have been an employee. And then, yun, pinadala ko ng DOH sa Japan para aking magpursu ng aking master's degree in public administration. Kaya lang nung nasa Japan ako, na-in-love ako sa Japanese Shiatsu. So, I enrolled at a Japanese Shiatsu school, and then pagbalik ng Pilipinas, hinihilot-hilot ko na yung mga office mates ko. So natingala ang akong boss, no, ang akong boss na Benji. Akala ko pinadala ka namin sa Japan para magkakaroon ng maging master in public policy, mga gano'n, no? Gagawa ng pulisiya. Bakit parang naging manghihilot ka na, Benji? So, in-enjoy ko naman yung panghihilot, no? Kaya sabi ko nga, yung natutunan ko sa Japan, tinuturo ko ngayon sa Pilipinas. Kaya if you have an opportunity, you learn my shiatsu from me, because my shiatsu is definitely, ito ay authentic Japanese. Okay, so tuloy tayo sa ating pag-uusap. Atin ngayon ay nandito tayo sa ating pag-aaral. At gusto kong banggitin sa inyo na meron po tayong 2 class levels. No, first time natin ito gagawin. Bakit natin ginawang 2 level yung ating training? If you might have recall, 2 po ang training. Meron po tayong basic na course, no, basic LMT course or basic coursework on massage therapy. At meron din tayong level 2. Ang level 2 po natin, ito po yung advanced. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Unsa may diferensya sa duha? Ang basic course natin, wala itong hinahanap na academic requirement. Ulitin ko, walang academic requirement. Kahit na high school level ka, kahit na elementary level, kahit na hindi ka pa nakapag-aral,
hindi po natin hinahanap yung inyong academic requirement. Wala po tayong academic requirement. Ang atin lang po, kapag natapos nyo po ang ating basic course, ay mai-issuehan po namin kayo ng Certificate of Training. No? Bakit natin ginawang ganon? Kasi napag-alaman ko na ang atin po palang gobyerno, ang atin pong DTI, ang atin pong local government units, ang atin pong ARTA, yung Ease in Doing Business na office, ay meron pa silang agreement noong 2001, I think, 2001, na meron po silang Joint Memorandum Circular na nagsasabi na sa bawat renewal ng business permit, hahanapan nila ang mga nagmamasahe ng Certificate of Training. Ulitin ko, maghahanap sila ngayon. Kaya sa Gensan, yun na yun, no? Kasi umattend ako ng meeting ng City Council a few weeks ago, yun yung sinabi na nila. Sa ibang mga lugar, ganun din. Lalo na sa Davao. Sa Davao, napakahigpit. Kung wala kang license at wala kang TESDA certificate, hindi ka pwedeng magmasahe. Ganon. Kaya sa Gensan at sa ibang area, sabi ko, sige, para ma-accommodate natin, kasi yun yung karaniwang reklamo ng mga visually impaired, kasi maapektuhan yung trabaho nila kung wala silang kaakibat na mga certification. So this is geared towards that. No? Yun po yung level 1 po natin. Yung level 2 naman, ay ito na po, medyo magkakaroon tayo ng screening. If you want to proceed sa level 2, ang level 2 ay ito na po para sa LMT. Ulitin ko ha, yung level 1 walang academic requirement, yung level 2 maghahanap tayo ng certificate or ng diploma, no, minimum of high school diploma, and then or TOR or ALS, yung ALS certificate equivalent to high school graduate, para kayo ay ma-recommend sa DOH. Okay? So are we clear on that? Yun po ang purpose po ng pagkakaroon natin ng ganong klaseng certification. Sige, yung paki-reserve lang yung question maya-maya ha, para tuloy-tuloy lang po sa aking discussion. Ngayon, sa ngayon kasi kaya nga nililinawin ko din na yung inyong scholarship, ay yung full scholarship ninyo ay nasa basic at the moment. So, ang babayaran nyo, di ba, binayaran ninyo is 1/6. Yung 1/6 is just for the manual and delivery of your manual. Okay? So, required po yon, no? Kahit na ikaw ay scholar, kailangan mo magbayad ng 1,600 para sa inyong enrollment fee. Pero yung tuition, ang tuition natin ngayon ay dati-rati is 9,000, ngayon ay magiging na lang tayo ngayon 4,950. Pero wala kayong babayaran on that, no? Wala kayong bayaran ulitin ko pagdating sa inyong tuition. Kaya lang kung kayo ngayon ay mag-advanced level na, ito na ngayon yung pag-iipunan ninyo. Kung gusto niyo maging LMT at kayo ay mayroong high school diploma, kayo ay mayroon pong TOR, kayo ay mayroon pong ALS equivalent ng inyo pong exam sa ALS, sa DepEd, kailangan nyo maghanda ng 2,900. Yan. Yung 2,900 na yan na yung para sa preparation ng inyong mga documents. Ito ay para sa mga mock test na gagawin natin, mga practice test na gawin natin in preparation for the DOH Massage Licensure Examinations. Pero, meron pa tayong bonus. May added bonus pa tayo. Kasi under the advanced course, advanced lessons natin, meron tayong topic din na free. Ano yung topic na yon? Number 1, how to set up a massage business. Yan, isang topic po yan, libre po yan. Ang pangalawa naman po ay meron din tayong topic na what are the legal requirements in putting up a spa business? Ano yung mga legal na mga hinahanap ng pamahalaan para ikaw ay magkaroon ng spa business. And another probably na pwede nyong kunin is yung service excellence. Yan, may mga topic yan. Paano kayo maging mahusay na mga nagbibigay serbisyo sa client natin. And then, of course, another topic could be how to handle difficult clients. Paano natin hawakan yung mga i-handle, yung mga makukulit na mga clients. No? Di ba nangyayari po yan?
And then probably we'll also discuss regarding naman sa mga massage, mga abuses, no? Meron tayong mga abuse, how to handle abuse. It's either physical abuse, sexual abuse, or verbal abuse, things like those, no? So yun po yung maging kasama po doon sa ating advanced lessons. Okay. So, ayun po ang mga critical na information na tulad ng sinasabi ko na kailangan ninyong makita. Ngayon, hindi ka pwedeng mag-advanced level, hindi ka pwedeng proceed sa advanced course kung hindi mo nadaanan ang basic course. Ulitin ko ha, hindi ka pwedeng mag-advanced level kung hindi mo napagdaanan ang basic course. So yun po yun. Kaya requirement po sa lahat na dumaan muna ng basic course bago kayo magkaroon ng advanced course. Kaya lang po, yun ang sabi natin, ano po yan, no? Magkakarugtong po yan actually. Kasi ang ating pag-aarala, gagamitin para sa mock test, sa mga practice test natin ay manggagaling, lahat ng discussion manggagaling doon sa basic course. Ano po yung kasama ng basic course? Ang kasama ng basic course ay mga topic, halimbawa, fundamentals of massage therapy. Ano po yung history ng masahe? Pangalawa, about the massage practice. Ano mo yung mga batas? What are the laws? What are the directives? What are the administrative order ng DOH about massage? No? Mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. Kung may lisensya, paano kayo matatanggalan ng lisensya kung may violation kayo, mga things like those. And then pag-usapan din yung topic patungkol sa anatomy and physiology, no? About sa mga body systems, about sa functions ng katawan ng tao, things like those. And then pag-uusapan din yung microbiology and pathology. Ito naman ay about sa mga virus, about sa mga bacteria, mga sakit. Paano natin pipigilan, no? Paano natin i-contain, ang mga pag-spread ng ganitong uri ng mga sakit, no? Mga diseases. And then pinakahuli is massage application. Ito na ngayon yung inyong 5 basic strokes, no? Wherein you perform you discuss about the 5 basic stroke manipulations as follows: yung effleurage, pétrissage, friction, taputment, vibration. And then paano kayo mag-handle ng pre-massage, massage proper, tsaka post-massage. So yun po yung mga bagay na dapat ninyong matutunan at malalaman. Kaya tulong-tulong tayo. Kaya lagi naming sinasabi, kung kaya ng mga sighted, mas lalong kaya ng mga visually impaired. Tsaka ulitin ko po, in the past, meron po tayong mga top-notchers sa DOH exam, mga totally blind. No? Totally blind, talagang nagtatap sila. Nagtatap sila sa written, nagtatap din sila sa oral practical examination. So, ibig sabihin po nun, kung kaya nila, kaya nyo rin. Importante lamang is, mayroon kayong buo na paniniwala na maging LMT. Ulitin ko ha, kay kung naakay kahadlok sa imong kaugalingon, naakay, kanang pag-alinlangan, hindi ka talaga maging LMT. Pero importante lang, katulad nung nabanggit sa inyo ni Che kanina, focus lang kayo and then determined kayo. No? Maraming trials, maraming problema dyan along the way, pero huwag kayong mag-give up. Huwag kayong sumuko. Okay? Upang sa gayon ay ma-achieve natin yung ating pong objective. No? Klaro ba yon? Are we clear on that? Yes, sir. Okay, so ayun po. No? I will now open the floor para sa open forum. Baka may mga tanong kayo. Now is the time for that, no? Pwede kayo mag-raise. Sandali lang. Nawala pala aking video. Sir, Raymond, sir. Okay, go ahead, Raymond. Open na yun. The floor is now open for any... Yung katanungan lang po. Yes. Ang ako lang pangutana, sir, magkakaroon ba ng dalawang klase or i-divide mo kami sa klase? Hindi na kami mag-join doon sa mga cited na klase or ano po, sir? Hindi ko kayo ihiwalay. Ang klase natin is for now lang ito, ginawa natin itong ating orientation para lang kayo lang kausap po. Pero babalik tayo ngayon alas 12 for the class. Lahat kayo, isang grupo lang, ang sighted tsaka ang visually impaired.
Klaro yon, klaro yon. Nasagot Okay ko po, yung sir. tanong mo. Oo, Raymond. So kasama lahat na, walang hiwalay. Okay po, sir. Hindi ko kayo ihiwalay. Para siyempre pareho naman yung topics eh. Tsaka yung inyong galing naman sa totoo lang, kuminsan mas magaling pa kayo sa cited eh. So I do not have to create two groups for class. Kaya after this sharing, after this orientation, I'll see you at 12. Tuloy-tuloy tayo sa ating discussion mamaya. Okay. Any other question or clarification? Meron ba kayong mga tanong? Yes, si Rachel, nakipangutana Rachel. Wala po, sir. Wala po. Clear na po. Okay, game na. Okay. Malinaw na. Si Ahmad, nakipangutana Ahmad. I think some still are coming in. May mga gusto pang sumama. Pero for the meantime, kayo po ay mga 7. No? 8 ba kayo, Che? Sino, sir? Ano po? Emerald 5 ako diri sa kuha tapos katong na under tapos na pod sa imo. Katong 3, 8 sila ka boxer. Okay. Sige po. So, you tell them na lang na panoorin na lang nila yung yung video na to kasi naka-record naman siya for those who were not present with us. Okay, nagtaas ng kamay si Kenny. Kenny, yes sir, go ahead. Kenny, Rogers. Last na lang na pangutan na, sir. Oo, sige, Raymond. Sige, go ahead, Raymond. Sir, after ng basic course, if mag-proceed na dun sa advanced course, pwede ba malaman yung mga requirement? Okay. Yung requirements na yan, ipa-flash natin yan later on, no? Kasi actually too early pa ngayon, pero i-discuss ko yan, no? Para sa gusto talaga maging LMT, ano yung mga requirements. Sir. Pero kasi sir, yung sige, Sige, tuloy. Raymond, tuloy. kasi yung narinig ko, isa daw sa mga requirement ang NBI. So, nakakuha ko ng NBI January. Kung isa doon sa mga requirements sa NBI, pwede pa ba yun, sir, na maipasa sa mga requirement ko? Or kukuha pa ako ulit or hindi na? Ang i-take note mo kasi minsan nakalagay 6 months pero mayroong mga NBI clearance 1 year yung validity. Kapag ka 6 month validity, hindi na yan pwede ngayong for December kasi ang layo na siya eh. No? Kaya kung nakalagay sa NBI clearance mo ay 1 year, pwede yan kahit na hanggang November. Kaya i-check mo yung sa NBI mo kung nakalagay doon na 6 months or 1 year. Okay? Yung requirements, banggitin ko lang, nasimulan na ni Raymond. Saan po ba? Sige, go ahead. Saan po ba yung makikita, sir, yung validity na doon mismo sa certificate mismo? Oo. Tingnan mo doon sa may nakalagay yung validity. No, kung kailan. Minsan nakalagay 6 months, minsan nakalagay. May nagsasabi sa akin na nakalagay na daw 1 year. Kaya pag 1 year, mas maigi yun. Pero kung 6 months lang, hindi na aabot yan ng kaya kailangan kumuha ka ng bago namang NBI na 6 months yung kanyang coverage, yung kanyang validity. Yes, sir. Go, sir. Okay. Sige, Roger, go ahead. Yes, sir. Kuhan, sir ba? Ako lang i-verify, sir. Schedule lang mo ang quiz weekly, sir, o sa man mo ang sir, para amog yung ma-prepare na mo among kagalingon, sir, ba nga anang adlaw mo na mo ang schedule for quizzes, so among matagaan og time, good, sir. Okay. Tentatively, salamat Kenny sa imong pangutana, no? But tentatively, every weekend, every Friday talaga yung ating Every quizzes, no? I-schedule Yes, sir. natin every Friday. Oh, yes, So, sir. Pero yung mga short quizzes lang, kaya gusto ko Yes, sir. mamaster niyo yung ating quiz master. Yung quiz master kasi doon tayo nagbibigay ng quiz. So yung ginawa natin sa diagnostic test, yun din gagawin natin sa ating weekly quizzes. No, para hindi malayo masyado, nalalaman natin kung kumusta naman yung inyong performance. Malalaman Yes, sir. natin Yes, sir. kung ano yung mga ninyo. Balikan ko lang yun. Okay na tayo dyan, Kenny? Okay na? Yes, sir. Yes, sir. Okay na, sir. Oo. Sa requirements, para doon sa gusto mag-LMT,
kunwari, kung ayaw nyo po mag-LMT, walang problema, walang requirements. Pero kung mag-LMT kayo later on after this program, kailangan ninyo ng diploma, pero yung diploma na yon hindi pa pwedeng isubmit ang original. Ayaw ni DOH tumanggap ng original diploma, kundi ang CTC, Certified True Copy ng original. Okay, yun po ang importante sa lahat. Pero kung kung transcript of records, yan, madali kasing kunin yan eh. No? Kahit na original, pwede mo ibigay yan. Pero huwag kayong umasa na ibabalik sa inyo. Lahat ng binigay sa DOH na document, hindi na ninyo makukuha. No? Valid, na yun, DOH property na yon. Kaya huwag kayong umasa na kahit na hindi kayo nakapasa, sabihin nyo, sir, kunin ko yung document. Hindi mo na makukuha yung kasi nakasubmit na sa DOH. Next requirement is your birth certificate. Birth certificate, importante, legit, kung anong gamit mo, talagang yun yung pangalan. No? Hindi pa pwede yung iba yung gamit mo, iba yung nasa birth certificate kasi hindi ikaw yon. Ganun lang po ang DOH. No? And then yung inyong medical certificate, yan, kukunin nyo sa government hospital, hindi pwedeng kunin sa private hospital. And then yung NBI, 6 months validity upon submission sa DOH. And then yung Certificate of Good Moral Character, kung saan kayo nakatira, kuha kayo ng Good Moral Character Certificate, galing po sa inyong baray captain. And then, mag-fill up ng form, and so on and so forth. No, yung mga detalye na yun, pag-usapan natin later on. But sa ngayon, suffice to say, importante muna tapusin niyo ang basic training. And then, you'll be able to pass the evaluation. My passing rate is 75% sa written. May passing rate sa practical is 75% din. No? Pag naipasa mo yung written, pwede ka mag-practical, and then naipasa mo pareho, pwede ko kayo i-recommend sa DOH kung kayo ay qualified para sa DOH. Pero kung hindi naman, I can issue to you free of charge yung inyong certificate of training. Yun po yung hahanapin po ng City Hall kasi para sa iba sa atin. Certificate of training. Okay, so before we end, si Fernando, Nandi, meron kang gustong sabihin before we go? Kasi patapos na po tayo. Sir. Yes. Sandali. Si Nanding muna. Fernando, go ahead. Wala naman po sir. Bale sir, dapat pala 10 po yung yung start. No. Po. Akala ko 12. Hindi naman po. No. Ano lang tayo ngayon? Special orientation para sa visually impaired. Opo. Oo. Kaya pumasok eh. Sige, okay Opo. lang. Balik po ako mamaya. Oo, balik tayo ng 12. Lahat tayo balik tayo ng 12 po. kasi may class tayo ng regular class. 12 o'clock to 1 o'clock. Sige, Che, meron kang gustong sabihin. Si Richelle. Richelle? Hello, sir. Yes. Sir, basta si Kuan kasi sir, si Ahmad, kung online ba man kasi si Ahmad ano man gud siya sir, baka nag-angyo siya tong before pa, nasambayang man gud niya ang Friday, baka kasi pwede daw siya ma-transfer sa laing time if ever na quizzes or kaya exams. So, yun po, erase na nako kay Sir Ahmad kung okay lang sa iya nga i-transfer kanya sa laing schedule for kana lang din sir sa Friday kasi sambayang daw nila Ano to? Ano din siya pwede sa Friday? Oo, kay sambayang daw nila. So, nagangyo siya sa Isang sambayon? yung simban niya, sir, ba? Sa Muslim. Okay. Wala tay other classes. Sa tanghali naman, 12 to 1 naman tayo eh. So, yun. Kung mamimiss out niya, yun ang malaking problema. Oo, importante kasi hindi niya mamimiss out yung ating quizzes. So, dili ba na siya mataganag chance, sir? Kahit 30 minutes lang or 1 hour from 1 to 2, ba submit niya yung quizzes? Kasi naka-program kasi siya. So, 12 to 1 yung ating quiz. Depende naman yan eh. Hindi naman talaga yun. Pero yun nga, ang naka-program tayo na dapat weekly mayroon tayong quizzes. Kung hindi niya masubmit yung quizzes niya, I think magkakaproblema siya kasi yun yung basis na evaluation natin sa kanya. Mamungot isa niya ka problema before ba yung erase lang na sir, erase lang na kay Sir Mad kay para at least matagaan niya solusyon ba kung ano pwede niya himuon. Oo.
O kung okay sa iya, dili mag-quiz, dili na ako siya pugson. Pero pag abot sa final exam, dapat mapasan niya ang mga final exam. Pwede rin siya, sir. Or if ever, Ah. pwede ba mag-change siyang schedule from Friday to Thursday ba para at least dili po Oo. siya ma-behind. Ana na lang ang solution. Mag self-study na lang siya kung di siya makahabol, ha. Pero importante, pagdating ng ating final exams, dapat lahat makapasa. Pagka 75 below, hindi ko papayagan mag-DOH. Pero pwede naman, kahit na yung certificate of completion natin, by the way, yung certificate of completion, certificate of training, kailangan maipasa yung evaluation. Kasi kung hindi po siya makapasa, certificate of enrollment ang pwede ko ibigay. No, nag-enroll pero hindi siya kumpleto yung training, no? Kaya enrollment. Magkaiba 'yon sa certificate of training. Pag sinabing training, natapos niya yung training. Opo. Okay? Sige po. So kung wala nang tanong, maraming salamat sa inyong lahat at harinawa kung mayroon kayong karagdagang concerns. Gusto ko lang banggitin by the way na maging conscious po kayo pagka gumagamit po tayo ng Zoom. Kapag maingay po yung paligid ninyo, i-off nyo agad yung inyo pong microphone para hindi po tayo maabala. Okay. And then another thing, tulad ng sinasabi natin, ang atin pong what's this? Ang ating pong activity ay naka-video po tayo. So kung ma-miss out nyo yung ating class for the day, pwede nyong mapanood either 1 day or 2 days after yung video. Depende yan sa bilis na internet, no? Para ina-upload natin lahat ng video recordings natin, no? Lahat ng ating mga discussions sa online. Okay? So ayun po. Paki-share na lang po sa iba and then paalaala na lang po kung may mga kilala pa po kayo na gusto mag-avail ng ating scholarship, limitado na lang po natitira, pero try nyo pa rin kung pwede pa silang pumasok, you let me know, PM nyo ako. At saka by the way, ulitin ko po, pinakahuling information, kung may mga concerns kayo about the training, huwag nyong idaan sa group chat. Ulitin ko ha, kung may mga concerns kayo about the training, also about me as the trainer, huwag nyong idaan sa group chat kasi alam nyo, I am too busy para sundan lahat ng convo sa mga group chat. Kaya kung mayroon kayong concern, i-PM nyo ako direkta kasi binabasa ko talaga lahat ng PM nakadirect sa akin, which is the Benji Eugenio LNT na account ha. Huwag doon sa Benji Eugenio kasi yung Benji Eugenio na account ko sa Messenger, bihira ko yung nabubuksan. Pero yung araw-araw na binubuksan ko talaga at hindi ko nakakaliktang buksan ay ang Benji Eugenio LNT na Facebook account at saka yung Messenger account natin. Okay? So, ayun po. Malinaw na po siguro. Wala naman po ibang concern. So, Che, maraming salamat for your presence. Thank you, sir. Kung may concern kayo, pwede si Thank you, Che sir. mag-assist. If not, you could contact me directly so I could be of help to you. So, again, Thank you, sir. Thank you, sir. oo, ang akong pangamuyo sa inyo tanan, lahat kayo sa grupo natin LMP. Lahat kayo maging licensed massage therapist. Kaya mahalaga Yes, amen. ito at huwag niyong sayangin yung opportunity kasi bihira lang Yes. ito dumadating sa inyo. Okay? Sige po. So maraming salamat at keep on praying. Ako naniniwala lagi na nothing is impossible with prayer. No? Nothing is impossible with prayer. So keep on praying and we're always praying for you na kayo ay magtagumpay sa inyong hangarin na maging LMP. Okay? So that will be all. Amen. Daghang salamat. God bless sa inyong tanan. Maraming salamat. See you mamayang 12:00 for our regular class. Bye for now. Bye. Thank you, Sir Benji. Salamat din po.